Shalom, everyone. Heaven and earth shall pass away, but His word will never pass away. His word, magpabilin. Dili mawala. Dili madilit. Tungod ang pulong buhi, kaning pulong mauni ang muhatag og account. Muhatag ni siya, mauni siya ang atuang basis. Mauni siya ang gauge kung ikaw ug ako kitang tanan tagaan na taog accountability or kita manubag na ay mga question ug dili ta pwede makasibat tungod ang pulong stands. Naka-record ang tanan. According to Revelation, dili na ko makot ang chapter, but the heaven, the throne of Almighty has many books na hisulat tanan. So mga kaigsunan, tungod ang langit ug ang yuta mahanaw, pero ang pulong dili magid kana mahanaw unsaon ta man na. So walay pwedeng muingon na maayong tao aning kalibutan ni. Kung muingon ang pulong nga ang daotan naaray panahon nga tagaan hug hukom, mahitabo gyud kana. Ug manawagan sa tanang mga daotan, manawagan sa tanang hantud karon wala pa nimo ma-realize, wala pa ka mo repent, nagpabilin lang gyapon ang imong o ang pagka-arrogant. Your days are numbered. Your days are numbered. You know, mga kaigsunan dinhi sa kalibutan, daghan kay tag makita. Usa sa mga ato ang makita, ano? Siyempre, una sa tanan ang mga simbahan. Daghan kayo mga alagad, mapari man, o mapastor man, o mabishop man. Sila mismo, o atong madungog, o atong makita nga wala nila gikinabuhi ang pulong nga ilang ginawali nga dili manapaw. Pero nanapaw. Dili lang tangali sa fornication o daghan pa. Nga ilahang gitawag ang ilang kagulingon nga mga alagad, but they are using the word or the preaching of the word just to uplift sa ilahang kinabuhi o to make money. As what I've said, we have no right to just point our fingers to them because na-record na natanan og manubag ang matag-usa nga kinahanglan mutubag. Busa ikaw ug ako kinahanglan magpadayon ta nga magkinabuhi sa pagkamatarong ug dili pa ulahi ang tanan. Then after sa mga churches, sa religious, mga sectarian or whatever, makita nato sa ato ang nasod o sa tibuok kalibutan nga naay mga leaders, naay presidente, naay mga mayors, naay mga na-elect. So mo ra gyud akong masulti. Usa sa mga pulong nga ato ang natun-an, usa sa mga truth nga atong makita sa pulong is wala gyud mahimo si Almighty kung unsay gipili sa tao. So therefore, kung unsa may gakahitabo sa kalibutan, mo gipili sa tao. It is self-conflicted nation or nation iharang na inflicted, self-inflicted. Gihimo ra pod sa tao. Then si Almighty nga nagtan-aw sa taas has nothing to do with your choice. Kay kung naapa siya'y labot, kung naapa siya'y pakialam sa atong pagpili, kung kita na program lang ta, tanan, kung na program ta, kung mga robot ta, siya na mismo ang mo control nga
walay problema ang kalibutan. But the fact that we are ordained, people are ordained to rule, and then wala ni gihimo na robot, wala ni nakaprogram, na ani pagpili o dili ni manipulated by the Father. So igo ra siya naglantaw. Nagdepende ra na kung unsay gipili nato diri sa kalibutan. Og igo ra siya muglantaw ang iyang himuon. Igo ra siya, igo ra ta niya hukman. Igo ra ta niya actually hukman. Pero wala tay mahimo kung unsay tugutan ni Almighty. I'll give you one example. Kung ang nasod maayo ang ilang kahimtang, choice na sa usa ka leaders. Choice na sa usa ka presidente. Kung ang syudad dili maayo ilang kahimtang, choice na pod sa nag-lead. And then kung wala ka nalipay sa imong nasod o sa imuhang syudad, kung unsay dagan nga dagan sa ato ang leaders, sa ato bang presidente, sa ato bang mayor, o sa ato abang tanang nga gi-elect. Remember, it is not Almighty who put that person into that kananga position. Ang tao ang nagpili niya na. So tungod kay gipili man nimo ang usa ka leader nga mo'y mudumala sa syudad, then kung wala nalipay o walay asinso ang syudad, kung walay progress man o nakit-an nga dili di ay maayo ang nabutang nga leader sa usa ka syudad, it has nothing to do with Almighty. It has something to do kung kinsa man ang nagpili. So muna kita, wala gyud tay angay mo reklamo tungod kay kita raman pod ang naghimog problema sa atong syudad o sa ato ang nasod. Basta usa sa ako ang nasabtan kay Almighty. Pwede niya tugutan nga mulingkod ang usa ka leader sa usa ka nasod para mao ni ang mo expose sa pod sa mga taong naghimo og daotan o nagpadayon sa ilahang self-interest, padayon sa bakak o sa corruption. Then, kana pong usa ka leader o presidente makana o kung kinsa na, kung siya mismo pod magpadayon sa iyang hidden agenda, another cycle na pod ang pwedeng i-allow ni Lord nga kanang tawhanan na ma-expose. Basta ang mahimo ra gyud ni Almighty is iyag yung tumanon nga kung unsay imong gitanom, naagid kay pagaanihon. That is a law of harvest. Mao na siya ang law of harvest, nga seed time and harvest, nga kung naay itanom, naagyoy pagaanihon. Kung unsay nahitabo nimo ron, o kung unsay nahitabo sa usa ka syudad o usa ka somebody nga imong gihigugma o imong girespeto, nga nakita nimo nga dili maayo ang kapahitabo nga nganong miingon ka nganong nahitabo man, naay katuyuan. Dili pwede mo spare si Almighty sa usa ka tawo nga dapat na siya mo bayad mo ani kanang pay time na ba. The same thing po na sa atong lawas, no? Kung dili ka naga-workout sa imuhang health, wala po yung mahimo si Almighty, kay it is not His job to take care of your body nga for you to become healthy. It is your job nga ikaw, kung gusto ka nga mahimong healthy, it is your choice. Dili na niya job to look after our body or your body, because we are ordained to till the land, we are ordained to rule, we are ordained to lead. So naatay power to rule. So in other words, it is not His job nga iyahang ma-preserve ang imuhang life if ikaw mismo wala naghatag og kanang importansya. Pwede na kay extension, pero naagid kay pay time. Busa nga ang kalami man God,
nga kung na-realize na nimo nga tigbayad na nimo nga naani na nimo, ang iyang grasya is sufficiente nga imong ma-reverse ang tanan pinaagi sa imong pag-work out. Kay bisan pa ang lawas nagkasakit tungod sa imong gitanom, wala nagpasabot nga tungod na born again ka or nausab ang imong lifestyle, it does not mean to say na makancel ang consequences. Naagya po ng consequences, ang pinakagwapo lang that you have the wisdom to kada reverse it. How to reverse it is imong pay time, magbayad ka, is imuhang tagdon, double time. Dugay, pasang pinaka-importante, imuhang gi-work out. Ang kalami manggod, ang mga sakit karon pwede na ma-reverse. Especially, mutawag ka sa pangalan ni Yeshua. Then, imong i-work out, i-change nimo imong lifestyle, grabe ang reverse. Matingala ka. Yes, wala na cancel ang consequences, na ay pangapag-antos, na ay mga gasto, na ay mga butang nga imo pagabuhaton, pero na-reverse. The same thing, nga ang mga tao, mga leaders, nga mga elected mayors, elected president, elected blah blah blah, nga gipili sa tao, then naa sila'y agenda, nga only the Lord knows kung unsa ilahang motibo sa ilang kasing-kasing, nga ilahang ginagutom sila sa power, gutom sila sa kwarta, gutom sila sa fame and powers. I'm calling you, your days are numbered because according to the word, naaray panahon nga mubayad ka na. Naay mga butang nga gamiton ang usa ka tao nga nahimo siyang presidente o mahimo siyang leader just to give you siya mismo mo expose nimo. Then pro kanang presidente nga gibutang ni Lord, nga giallow ni Lord o leader ba o kinsa man na nga dili gihapon dili siya mausab, ang iyang agenda is self lang gihapon, para lang gihapon sa ilang self-interest, then ang iyaharag yung pwedeng mahimo is wala giyoy tay control. Kung iyahan ang tugutan nga butangan kag tai sa imong ulo para ikaw ma-expose, wala na giyoy makapugong. Matingala ka, ang daotan na pod ang mo-expose sa daotan. Di ba mahimuot ka, no? Muna excited kay ko kung moabot na ang end times. Karon makita nimo that the Lord is using somebody to expose somebody kay dili gid niya tugutan, mga higala. Kay nganong gi-expose man? Wala lagi aso makumkum. Walay kalayo. Walay aso kung walay kalayo. So kung naa na gani mo expose tungod naay gitanom. Bisag unsaon niyang tago siyang kagulingon nga iyang pahiran og maayo nga iyang maayo iyang kagulingon, o bisan pag iyahang takpan iyang kagulingon nga iyang ipakita nga maayo siya, mugawas gyud unsa ang baho. Maura na ang mahimo ni Almighty that He will not spare you the moment panahon na nga ikaw ma-expose. He will not spare you. Busa ikaw ug ako temporary ra gyud atong kinabuhi aning kalibutanan ni. Sunugon ra gyud ni. Hinay-hinay iyahan ning i-demolished. It's only Almighty Father in Yeshua's name can do that. Nga iyahan ning tugutan nga masunog ang kalibutan. Tugutan na ay circumstance nga iyang tugutan para ikaw ang mga dautan, sila mismo mangita og bato para buktok, bunal sa ilang ulo, pero di sila mamatay. And that is already been written in the book, the Word, the Holy Word, nga ang mga dautan, ikaw kung namati ka karon, kung hantod karon wala pa ka nagrepent, hantod karon arrogant ka pa, hantod karon arrogant ka sa imuhang pagkadato, sa imuhang pagkasikat, sa imuhang pagka maayong tao nga abi nimo maayo ka. Naaray panahon
nga mangita ka og bato, mangita ka og dingding, mangita ka og bukid nga mopatay nimo pero dili ka mamatay tungod kay it's a pay time. Busa wala gid tay sa akong gusto isulti, walay imo aning kalibutanan ni. Pwede ra ka mag-enjoy karon. Pwede ra ka nga mag-enjoy ka karon sa imong pakakawatan, sa imong pagkauwagan, sa imong pagkasukat, sa imong mga leader ka. 5 minutes na lang daw. Ingon akong director. Pwede nga mag-enjoy pa ka kung unsa na imong ginahimo ron because you have many money, you have plenty money, then wala na mahimaya si Almighty tungod sa imong pakabakakon o pagkaimong hambugiro. Your days are numbered. Walay mahimo gyud ang sosyedad kay kung ikaw na-control na nimo ang sosyedad, na-control na nimo ang nasod, na-control na nimo ang simbahan, na-control na nimo ang whatever pwede nimo makontrol tungod naa kay power. But I'm telling you, in His time, naray panahon nga mangita na kag bato, ipokpok nimo sa imong ulo, di ka mamatay kay kananglan ka na mubayad sa imong mga binuhatan. Busa dili pa ulahi ang tanan, maghinulsol ka. Maghinulsol ka. Maghinulsol ka. Kaya naay cycle ang kinabuhi. Lingin ang kalibutan. Dahil ka na pag yun mag-antos, kung di pag ka maghinulsol, when you will depart your body, when you depart from your body, kung muhawa nakagikan sa imong lawas, because man is a spirit, man is eternal. Dili ni mamatay kay spirito ang tao, ang mamatay lang kaning lawas lang ang mag-antos. And when your spirit, when you will depart sa imong lawas, ang pinapagka-problema, mga higala, according sa pulong nga ikaw pagahukman kitang tanan pagahukman, then if your name is not been written in the book of life, you will go straight to the lake of fire. That is according to the word. Kung hantod karon imo pagyapong kagulingon imong i-worship nga ikaw sikat naa kay power, your days are numbered. Man is eternal. Di ni mamatay because man is a spirit. Kung mo-depart ng spiritong kalag sa lawas sa tao, ang madunot lang ang lawas bato ang ikaw nga spiritong kalag, you will not die. You will be judged according to His word. You will face the Creator and be judged. Mamaayo man ka na ug madaotan, you will be judged. Then if your name wala na hisulat sa book of life, you will be thrown to hell. And I'm telling you, hell is real. Okay? So, di pa ulahi ang tanan kung ikaw maghinulsol, magpaubos. Reminder ni kanatong tanan. Busa, magpasalamat ka nga di ka daghag kwarta, magpasalamat ka nga dili ikaw sikat, kay dili gid ka lahira. Murag lahi-lahi ra. Gamay ra tingali ang imong accountability tungod kay wala man kay power. So, lisod ning naay tao na naay power ning tao no. Kanang naay voice and authority, naay power kay kuyaw. So, pasalamat ta nga atong sitwasyon nga igo nga ikaw blessed. Di ka mo reklamo, di ka maselos sa mga wealth sa ubang tao nga naghimog daotan. Dili ka magselos, nga matingala ka, ngano man ni sila, wala nang alagad ni Lord. Nganong maayo man kayo sila, daghan sa kwarta, oy, ayaw pagselos. Kay, according to His word, buhi ang pulong, mahitabo gyud kung sa isulti, nga naray panahon, nga makatawa lang si Almighty sa mga taong mga daotan, nga nga dato sila tungod sa daotan, na daghan ilang salapi tungod sa daotan. Matingala ka daghang salapi, ayaw kasuyai.
No, 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 no. Ang kinabuhi dili sa kalibutan, temporary lang. Naatay judge. Dili pa ulahi ang tanan. You can repent. And you repent, it's dili pa ulahi ang tanan. So makigsunan, wala na oras. Salamat. This is inyong higala. Dili sa Davao Christian Bible Channel. Let us continue to pray for our city and our nation nga ma-expose. Maayong gabi kaninyong tanan.